Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa ating channel, ang UDUD's Latest, kung saan ating tinatalakay ang mga pinakahuling balita at maiinit na usapan. Ngayon, pag-uusapan natin ang makasaysayang pagdating ng BrahMos Supersonic Cruise Missiles mula India papunta sa Pilipinas. Alamin natin kung ano ang kahalagahan nito at ang magiging epekto sa pambansang seguridad, lalo na sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Huwag kayong aalis at siguradong maraming impormasyon ang ating matututunan. Noong Enero 2022, nakatapos ang Pilipinas ng isang kasunduan na nagkakahalaga ng $375 million sa India para sa 3 baterya ng shore-based anti-ship variant ng BrahMos. Ang Pilipinas ang unang export customer para sa joint venture missile sa pagitan ng India at Russia. Ang unang batch ay naihatid sakay ng transport aircraft ng Indian Air Force na lumapag sa Pilipinas noong Biyernes ng hapon. Ang Pilipinas ay bumibili ng mga sistema sa ilalim ng Horizon 2 ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Sa kanyang pagbisita sa Pilipinas noong Marso, muling ipinagtibay ni External Affairs Minister S. Jaishankar ng India sa isang pulong kasama ang Secretary of National Defense ng Pilipinas, Gilberto Teodoro, ang pangako ng India na panatilihin ang isang rules-based international order at itaguyod ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Sa high-level meeting, tinanggap ni Secretary Teodoro ang hindi matitinag na suporta ng India sa posisyon ng Pilipinas sa isyu ng West Philippine Sea, South China Sea. Have heightened tensions and raised concerns among neighboring states and the broader international community. Sa simpleng mamamayan, marahil ay magtatanong, ano nga ba ang kahalagahan ng BrahMos missile sa Pilipinas? Noong Enero 2022, sinabi ng dating Secretary of Defense ng Pilipinas na si Delfin Lorenzana na pumirma sa kontrata. Bilang pinakamabilis na supersonic cruise missile sa mundo, ang BrahMos missiles ay magbibigay ng deterrence laban sa anumang pagtatangka na salungatin ang ating soberanya at mga karapatang soberano, lalo na sa West Philippine Sea. Kasama sa kontrata ang paghahatid ng 3 baterya ng missile, pagsasanay para sa mga operator at tagapangalaga, pati na rin ang kinakailangan integrated logistic support package. Ang Coastal Defense Regiment ng Philippine Marines ang magiging pangunahing gumagamit ng missile system. Mula Enero 23 hanggang Pebrero 11, 2023, 21 personnel ng Philippine Navy ang sinanay sa mga operasyon at pagpapanatili ng mga sistema. Binigyan ng interim missile badges ng Indian Navy Chief Admiral Hari Kumar matapos nilang makompleto ang operator training. Ayon sa mga naunang ulat, ilang bansa ang nagpahayag ng interes na makakuha ng BrahMos system at ang mga talakayan ay nasa advanced stages na, kasama ang Indonesia at Thailand at iba pa. Ang BrahMos ay isang joint venture sa pagitan ng DRDO at ng Russia's NPO Mashinostroyiniya, at ang missiles ay nakuha ang pangalan mula sa mga ilog ng Brahmaputra at Moskwa. Ang missile ay kayang ilunsad mula sa lupa, dagat, ilalim ng dagat at himpapawid laban sa mga target sa ibabaw at dagat at matagal nang inindak ng sandatahang lakas ng India. Ang range ng missile ay orihinal na limitado sa 290 kilometers at pinalawig sa 450 kilometers at patuloy ang trabaho upang ito ay pahabain sa 600 kilometers at higit pa. Na parang kung sakasakali, di ba, mag-iisip-isip yung ibang mga bansa na pasukin yung ating waters because we now have several batteries of this BrahMos cruise missile which is going to be deployed to the Philippine Marines. At yan, nagtatapos ang ating talakayan. Malinaw na ang pagkakaroon ng BrahMos missiles ay isang malaking bentahe para sa Pilipinas. Ang mga ito ay magbibigay ng karagdagang lakas sa ating depensa at magpapatibay sa ating kakayahan na protektahan ang ating teritoryo, lalo na sa gitna ng mga tensyon sa West Philippine Sea. Ang BrahMos missiles ay hindi lamang simbolo ng modernisasyon sa ating sandatahang lakas, kundi pati na rin ang ating determinasyon na ipagtanggol ang ating soberanya. Maraming salamat sa inyong panonood.
At huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang makabuluhang balita at impormasyon dito sa UDudes Latest. Hanggang sa muli,